Kung hawak po natin ang ito ho 'no, 2023 flood control allocations para po sa inyo pong lalawigan ano, construction of, road dike, esplanade along Dulangan River, Sitio Sili, Barangay Metolsa, section Nauan, Oriental Mindoro, 300. And then, opo, the same section din po, no, Sitio Centro 5, 300. Biniyak po yung 600, no? Tigta 300 ito. Tapos meron pa pong isa din, opo, na bali ang total nito, 735 million. Opo, ito ho yung sinasabi nyo na binibiyak-biyak nila para po Yan, iba-iba ang kontraktor? yan na po. Biyak-biyak. Ito po ba ay tama? Ako ho, matagal na rin po akong legislator. O po, Manong, ay 48 anyos na. I spent 33 years of my life in public service. Nagsimula po akong kagawan ng barangay, SK ng barangay namin. Ang narating ko ang gobernador, 2 weeks kami magagawa ng budget. Splitting po yan. Dapat po pag gumagawa ka ng budget, kung may proyekto, isang area, isang amount, isang buong title ng proyekto. Pero para hati-hatiin natin ang isang proyekto, may reason. At ang reason, para po sa akin, ay hindi para sa kabutihan ng proyekto, kundi para maitago ang gusto nilang palabasin sa proyekto. Yan po ba, no, ha? Tingnan nyo ang title na nakasulat. Road Dike with Esplanade. Pero ito po, Manong, ay flood control. Bakit prioritize na ginawang road dike na may esplanade? Kasi doon nila itinago ang nakatakin. Kasi kung ito'y purong concrete na ipinaglalaban ko sa DPWH since March of 2023. March 2023, una ko pong sinabi ito sa kanila nung nabalitaan ko yan. Kasi for more than 1 month, pinasuspend ko po yan. Sabi ko, pag itinuloy niyo ang paggawa niyan, magkakagulo tayo. They stopped working for 1 month hanggat hindi ko po nakikita ang disenyo. Hindi po ako pumayag dyan. Meeting namin March 6 sa munisipyo ng Nauan, ginawa. And yet, nung nagpaliwanag ang direktor ng DPW sa akin, mga NATO go, gagawin namin continuous road. So may understanding, pag sinabing continuous road, lahat ng project dire-diretso. Tapos only to find out, nung interview niya, na ito hinati-hati nila, tapos kaya daw nasira dahil may mga section na putol. Yun ang nangyari. Manong, alam niyo po ba yung baha na nangyari sa Barangay Mulawin? Itong Barangay Tagumpay, itong nakaraan July. It was caused by a project ginawa namin ng pamahalaang panlalawigan at ginawa ng lugang administrasyon ng DPWH noong 2019. Ito pong aming 600 plus na gabyon na nagpo-proteksyon sa barangay ng Tagumpay. Tinanggal nila without informing us. Under the law, kung may existing structure na maayos, bago mo i-demolish, ini-inform mo ang owner ng property, ng project. Nagulat ako nitong pag-inspect namin, tinanggal nila, nandun pa yung remnant, gumawa sila ng dike, hindi naman nila dinugtong. Hindi po nila pinagdugtong, di nang pinasok ng tubig. 50 hectares, puno ng bato, puno ng buhangin. Opo. Na for 6 years, napapakinabangan ng mga farmers. Opo. Gov, ito pong mga proyektong ito kaninyo na questionable, hindi sa inyo kinonsulta, opo, at may mga paghihinala nga ngayon na china-chop-chop dahil sa mga interest na alam nyo na ibig sabihin. Kaninong initiative ito? Kasi hindi naman maglalagak dyan ng pera ang gobyerno nasyonal kung wala po nag-initiate. Tama po. Tama po kayo. May naglagay po kasi kami po nagre-request ng pondo sa DBM, nagre-request ng pondo kung kani-kanino. Dumadaan kami sa Karayom sa 30 milyones. Doon po sa LGSF, sang katerbang papel ang kailangan namin isumite. Nag-iintay pa kami sa electronic portal sa 30 million amount. 10 million nga lang po ang allowed sa bawat LGU. Ito po, ipinasok na lang. Wala naman po ito sa NEP. Marami po dito wala sa National Expenditure Program. Ito po insertion. Kung sino po ang nag-sponsor, hindi na po namin alam yun kasi hindi naman po kasama ang local government sa budgetary process. Opo. Kaya nga po noong 2019, Manong, ang sabi kasi dati, lahat ng proyekto sana ini-endorse ng Regional Development Council. Pero nagulat kami
kahit anong endorse ng Regional Development Council, hindi yun ang napupunduhan. At kung ano na lang yung lalabas na pondo na dumadating sa mga district offices at regional offices, nakalatag na, even without the endorsement of the Development Council.